Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Rafi Tulfo, duwag sa totoong buhay. Ito ang sinabi ng taong bayan, ang tunay na matapang, hindi tinatakbuhan ng asawa at anak, hindi iniiwan ang sariling pamilya at handang magsakripisyo sa taong mahal niya. Rafi Tulfo, hindi mo nagawa ang mga yan at hindi mo kayang harapin kasi isa kang duwag. Bago ka sana mag-ayos ng problema ng iba, ayusin mo muna ang sarili mong problema, lalo na ang problema mo sa iyong asawa at anak. Huwag mo sanang hahayaan na lumaki ang iyong anak na wala ama na kapiling. Suggestion ko lang, Rafi Tukmol, huwag kang ma-offend. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Rafi's money speaks for him. On the surface, wala naman talagang silbi itong mga Rafi Tulfo defenders. Rafi Tulfo has got no balls. At sabi din ng isang netizen, sariling anak at asawa nga hindi maharap. Kayo pa kayang attorney. Hahaha. Partida. Mayaman siya ngayon pero ayaw niya pa rin panindigan original asawa niya. Sabi din ng isang netizen, ngayon sa social media lang nalalaman yung mga mali niyang nagagawa pero gusto pang dalhin sa korte. Malalaman na yung mga abogadong sipsip sa pera lang tumitingin hindi sa tamang batas. Tapos ito pa, no? Bago natin i-play ito. Bakit ako matatakot sa inyo? Samantalang ang krinikriticize ko na, yung boss nyo. Hindi talaga kayo nag-iisip, no? So, takot ako doon sa alagad. Lang. Ganon ba? In the first place, tignan natin kung paano kayo napunta dyan. Paano ba kayo napunta dyan? Napunta ba kayo dyan dahil kinontent ko kayo? Hindi, di ba? Napunta kayo dyan dahil kinontent ko si Rafi Tulfo. Ngayon, gusto nyo maging defender ni Rafi Tulfo. Correct? Yun lang naman ang silbi nyo eh. Hindi nyo pa magawa na maayos. Ngayon, bakit nyo iisipin na takot ako doon sa maliit na views nyo? Wala talaga, di ba? Tapos ito, yung hamon ko sa inyo. Hindi nyo magawa, no? Kasi weak kayo. Simpleng pagpapatulfo, hindi nyo magawa. Kasi weak kayo. Alagad lang naman kayo eh. Di ba? Ngayon, itong mga alagad ni Rafi Tulfo, do we have any problem with each other aside from the fact, no? Pwera kay Nico David kasi si Nico David meron siyang ibang tira sa akin eh. Pero most of them, except Nico David, meron ba tayong problema with each other aside from the fact na gusto nyong mapansin kayo ni Rafi Tulfo at gusto nyong i-defend si Rafi Tulfo? Sige nga. Itong kay Melo Yap, meron ba tayong problema sa isa't isa? Bukod sa pagsabi mo sa akin ng hindi magaganda dahil gusto mong protektahan si Rafi Tulfo. Itong si Comics Man. It's also because of Rafi Tulfo, right? O sino pa sa kanila? Mention all of them. Tulad nga sinabi ko, except si Nico David. Si Nico David, bago lang naman yan eh. No? Bago lang naman na-recruit yan eh.
Kasi nga, gusto niya, nandun naman na siya sa side na ayaw niya sa akin, o di, he will just go all in. Diba? Sabi ni Vincer, papanggit niya muna ni attorney kay Idol. Yun nga eh. May manager sila, kaya malakas ang loob. Well, still, this is still social media. Tapos napanood ko kasi doon sa kanina, Teacher Mark, yung live stream mo. Napanood ko yung live stream mo doon. Na sinabi ni Nico David doon na parang kailangan ko daw siya at hindi more than he needs me. What the heck? Saan galing yung mga yun? Delusional na talaga. Di ba? Yun ang tignan nyo. Yun ang tignan nyo, no? Yun ang tignan nyo. Why are you in this particular discourse? Bakit nagkaroon ng adversarial positions dito? Nagkaroon ng polarity? It's because of Raffy Tulfo. How are you related to Raffy Tulfo? You are not related to Raffy Tulfo. Di ba? Wala. Defender ka lang ni Raffy Tulfo. Did I attack you? No. Right? No. Did I criticize you? No. My criticism was always towards Raffy Tulfo. Di ba? Towards Raffy Tulfo. Anywhere there, between Raffy Tulfo and me, nasan ka? Nasan ka? Nasan kayo? Anong papel nyo doon? Wala, di ba? In other words, sausaw kayo. Ngayon, ang tanong ko, kung sausaw lang kayo, bakit kayo yung may karapatang magalit? When I'm criticizing Raffy Tulfo and not you. Tapos, ang pinakasobrang dilulo pa dito, takot ako doon sa mga maliliit ang views. Bakit? Bakit? Sino nagkaso sa akin? Si Raffy Tulfo. Ilan ang final na kaso sa akin? Tapos mag-i-illusion pa kayo na takot ako sa inyo. Are you serious? You think you can do worse than Raffy Tulfo? O di sana kayo na lang yung boss dun. Kayo na lang yung nagagalit. Kayo na lang, at si Raffy Tulfo na lang yung pinapagalitan. Di ba? Like I said, I'm doing this, of course, for the Filipino people. Why? Because I don't want the erosion of the moral fiber of the Philippines. I don't want Raffy Tulfo to be the standard. Na kapag siya nagmura, siya ng lait ng tao, okay lang. Kasi si Raffy Tulfo naman yan. Kapag siya binawian doon sa, okay, in example mo lang yung ginagawa niya, he will take you out of context, magpa-file ng kaso. Tapos isa pa ito. Siguro kaya pinapagalitan kayo ng boss nyo. Kasi nga, hindi kayo nagre-reply sa mga comments. Kasi yung mga comments na pro Raffy Tulfo, puro troll na new accounts. Di ba? Sabi ni Inzumigi, nasa boss fight na si attorney. Exactly. Kumbaga, alam nyo yung ano pag ginagawa ng mga mga creeps na ito?
Isipin nyo, bagong panganak yung mga yung paano naman kung hindi pagagalitan kung kunwari defender kayo tapos kayo hindi kayo man lang makapag-defend ng maayos. Pinapasubo nyo pa lalo si Raffy Tulfo. Puro new account na lang yung nagde-defend sa kanya. Sige, panoorin na natin itong si Super DM, mga kapatid natin. Ano? Kasi ito rin Raffy Tulfo duwag, sabi niya. Let's go. Sabi ng iba, wala nang makakapigil kay President Raffy Tulfo. Nakatadhana na siya. Hinahangaan siya sa sobrang tapang niya. Ang mas Hinahangaan siya, nakatadhana siya, hinahangaan na siya sa sobrang tapang niya ng mga new accounts. Newly created Facebook accounts na troll na pare-pareho ang sinasabi. Di ba? Hinahangaan siya ng mga yun. Tapos yung mga tao siguro, nakikita naman nila, it's all about optics eh. Uy, ang daming may gusto kay Raffy Tulfo, pero hindi na chinecheck, puro new accounts pala yun. Isipin nyo ha, what are the chances na sa isang community na hindi natin community, walang defender ni Raffy Tulfo doon na maayos. Lahat new accounts. Newly created accounts. Yung ba yung sinasabi mo na humahanga sa kanya? Super DM? katadhana na siya. Hinahangaan siya sa sobrang tapang niya. Ang masasabi ko naman, Hinahangaan siya sa sobrang tao. Yung mga newly created accounts, oo. Kasi wala akong nakita doon na hindi newly created account. Pasensya na, it's my observation and it's a valid observation because we verified it. We looked at it. And it is also very easily verifiable by anyone. Diba? Sabi ni Kuya mo Adam, ang fishy na tuloy ng subscribers ni RT. Ganun talaga. sabi ni No Nonsense, were you born yesterday? Troll account, yes. Sabi niya. And I can still be reborn. I can still be reborn many times. Tuloy natin. ang tunay na katapangan ay isinusubo ang sarili at hindi ang nakararami. Alam nyo, yun ang gusto kong ipunto dyan eh. Ang tunay na katapangan, sinusubo ang sarili at hindi ang nakararami. Kasi kung talagang matapang itong si Raffy Tulfo, tama na yung sinabi nito ni Super TM. Raffy Tulfo, huwag kang gumamit. Huwag mong gamitin yung Raffy Tulfo in Action Foundation. Huwag mong gamitin si Odette na mag-file ng kaso dun sa copyright infringement. Di ba? Huwag mong gamitin si Attorney Garrett na mag-file ng libel. Huwag mong gamitin ng kahit sinong tao. Huwag mong gamitin si Maricor. Huwag mong gamitin kung sino man yung mga pinapasubo mo na mag-file ng kaso. Ikaw. You do it yourself. Di ba? Kasi ito, si Super TM mismo nakita niya. Ibang tao yung pinapaharap mo. Hindi ikaw ang humarap. Well, humarap ka isang beses. Ilang kaso meron tayo? 4. Di ba? May punto yun. That is the reason kung bakit nagkakaroon ng bayani. Di ba? They take it. They go there in the battlefield. And they take it and they anong tawag doon? Hindi, ano ba yung idiomatic expression doon? Ano ba yung magandang idiomatic expression? Yung sila mismo, yung humahawak at humaharap doon sa mga nangyayari. Hindi yung magpapadala ka ng mga alipores mo. Pati dito sa mga issues mo. Dito sa social media. Did you answer them directly yourself? No. Sinasagot ni Attorney Villamor. Sinasagot ng mga alipores mo. You're just silent. They owned it. Tama, ito. They own it. Aakuin nila. Tama. Ito, own it. That's the right term there.
Yan yung ano, yan yung hinahanap ko. They own it. They go there and they own it. They stand there and they own it. Ikaw, anong ginagawa mo? You can't even mention my name. You have to stay behind someone to address me. To even file a case against me. Diba? Sabi niya, ganun talaga pag busy di tulad mo. Busy? May panahon na mag-utos at mag-file ng kaso? Seryoso ka, Boris Abilana? Seryoso ka? Ang ginagawa niya dito, yan o, kaya nga, Raffy Tulfo duwag. And I agree with Super DM. Tignan niyo kasi yung ginawa niya. Tulfo, nakatadhana na siya. Hinahangaan siya sa sobrang tapang niya. Ang masasabi ko naman, ang Ito mga kabatas natin, no? tunay na katapangan ay isinusubo ang sarili at hindi ang nakararami. Kaya kung Kahit may tawa yun, may punto yun. You should own it. Kaya nga di ba may mga memes tayo ng mga leaders. Yung mga leaders sila yung nasa harap. Si Raffy Tulfo siya yung nasa likod. Taga-utos. Diba? Oy, may nagkikriticize sa akin. Oh, tirahin mo. Tirahin mo. Gawin mo ito. File mo ng kaso. File mo ng kaso dyan. Sabi niya, Fiona, Raffy Tulfo is a coward because he can't even face a lawyer despite despite earning tons of millions and a senator. Hindi lang yan kasi Ang punto ko dito, bakit hindi mo sagutin yung mga issue na binabato sa'yo? You let other people answer it. You let other people answer it. Di ba? Busy sa pag-reward ng magnanakaw. Busy sa Raffy Tulfo in action. Busy, tas may sideline. Yun lang, mga kapatid natin, no? If you think that is the trait of a good leader, yung hindi ka haharap, magtatago ka sa mga tao, tapos you work behind the scenes, kasi ikaw yung may impluensya, ikaw yung may pera, is that the sign of a good leader? So parang mangyayari dyan, you just use other people as your pawn? Di ba? Kaya nga I agree dito sa sinabi niya. Ulitin natin. Malaman na malaman yun. subo ang sarili at hindi ang nakararami. Ay isinusubo ang sarili at hindi ang nakararami. Marami kang trolls. Well, hindi pa naman verified talaga. So hindi ko pero masabing marami kang trolls. Pero they are trolls for you. Hindi necessarily na trolls na hinire mo. Pero there are trolls for you. You have vloggers na mini-meeting mo nga. But you cannot answer the issues that are being thrown to you. Straight to your face, yourself. Mas may balls pa atas. I think mas may balls si Lolo Ben. I agree 100%. Mas may balls si Lolo Ben. Diba? You have issues, you don't answer them. You let other people do stuff for you. Ang sasagot yung mga vlogger mo at kung sino-sino. Yun lang, no? Raffy Tulfo duwag, I agree. No? Subukan mo nga banggitin yung pangalan ko. You cannot, no? Katulad nung mga vloggers mo na hindi ako mapatulfo. Pare-pareho kayo. Sa napanood niyong video mga kabayan,
Ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!